Alam niyo po, isa din yan sa tingin ko ay nagpo-posturing para magka-presidente. Si Senator, si SP Soto. Actually, lifelong ambition na po niya yan magpresidente. Kanya lang po, alam nyo, dapat po yan, may nagkikwento po sa akin na dapat yan ang vice president ni GMA noong magre-re-election siya ng 2004. Ngunit, ang nangyari po ay nasilat sapagkat nung nag-raid po yung PIDEA sa bahay ng isang drug lord, ay mayroon pong isang nahuli roon na armadong tao na noong chinek ang background ay isang pulis na officially assigned as security ni Senator Soto. So nagkaroon ng skandalo, he was dropped. Kaya lang dapat vice president na yan. Ngayon, since there is a vacuum, walang mamanok ang Malacanang against Sara Duterte, yun ang pinupuntirya niya kasi at nagagalit siya na hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. At actually, ang kanyang mga remarks laban sa Supreme Court ay nakakabastos na ng Supreme Court. Kaya kami nga po, yung grupo namin ay nagbabalak na maghain ng petition sa Supreme Court to cite him in indirect contempt sapagkat yung mga sinasabi niya po laban sa Supreme Court ay goes beyond legitimate expression and yung permitted na dissent against the ruling of the Supreme Court. Alam niyo po, hindi naman bawal na punahin ng Supreme Court, ngunit as in any other case, since iyan po ay ang third branch of government, at di ba tripartite po tayo, legislature, ang ating judiciary at yung executive, hindi po dapat na binabastos ang Korte Suprema, lalong-lalo na ng isang Senate President. So labis-labis na po sa pinapayagan ng batas, sa ganang amin ang sinasabi ni SP Soto, at dapat na po siya ay sitahin ng ating Korte Suprema at isang grupo pong mga abogado, because kami pong mga abogado, as members of the bar, we are also first and foremost officers of the court, at kailangan pong itaguyod namin at bantayan namin ang magandang pangalan ng ating kataas-taasang hukuman. The present administration, kasama na dyan si Pangulong Marcos, they cannot afford to have a successor na hindi nila kontrolado. Sa dami ng mga akusasyon laban sa kanila, eto na lang flood control, trilyon na ito hindi maaari na yung susunod na Pangulo ay hindi nila tao at hindi nila kontrolado sapagkat katakot-takot na demandang aabuti nila. Kaya nga po, binraso nila si Boying Remulla na gawing ombudsman with a term of 7 years para maprotektahan ang kanilang interests. Kita nyo naman ang ginawa kay Boying Remulla, even the rules of the ombudsman were changed. Biglaan. Dapat yan, pag nag-file ka, automatically docketed. Anong ginawa nila kay Remulla? Since ang dami nag-file kay Remulla, gumawa sila ng bagong rule na hindi automatic. Susuriin pa para bago madakit. So, mabigat po. Talagang pinilit po yan, binraso. Lahat ng paraan ay ginawa ng Malacanang para maiupo si Boying Remulla bilang ombudsman. At siyempre, since kung hindi siya magiging ombudsman, kung hindi talagang nag-bend the law, break the law, destroy the law, ignore the law na ang Malacanang, siyempre, kanino tatanaw ng utang na loob yan? Si Boying Remulla. Alam na naman natin, politiko yan at yan ay naging alter ego ng presidente bilang secretary ng Department of Justice. Alam na natin ang purpose kung bakit si Boying ay naririyan sa ombudsman. I mean, wag na nilang insultuhin ang ating talino. 1 year ba na po yan sapagkat yan po ay tinanggap at inendorso sa speaker, at ang speaker ay nilagay sa order of business at dinala sa Committee on Justice. Nagbotohan na sufficient inform, para nagpaasa pa pinakita pa kunyari na sila ay patas, pero alam naman nating eventually papatayin din nila yan when it comes to a voting on whether it is sufficient in substance. So it already has triggered yung 1 year ban. Pwede i-refile yan after 1 year, pero 1 year pa yon, matagal po yon. Ay alam niyo po,
yan ay ano po yan yung high crime po yan sapagkat when you use drugs, number one, ay violation yan ng batas. At pag ikaw ay isang presidente and you are sworn to uphold and protect the Constitution and the laws of the land, ang iyong deliberate na violation ng isang batas ay maituturing na high crime. Number two, ay kung ikaw ay talagang lulon sa droga, ay apektado ang judgment mo. At dapat mapalitan ka talaga, matanggal ka, sapagkat hindi natin alam kung yung mga desisyon ay batay sa totoong reasoning o ito ay influenced, done under the influence of drugs. Pangatlo po, ay meron po tayong probisyon sa Constitution, dalawa. Yung unang-una, yung entitled ang mga taong bayan na malaman ang mga bagay with respect to public interest. At it is in the public interest to know whether or not nasa tamang pag-iisip ang kanilang Pangulo. At meron pang isang batas. In case of serious serious problems in the health of the President, ay dapat ipinapaalam. Kapag tinatago po yan, yan ay culpable violation of the Constitution. So, common sense naman po kung ang isang Pangulo ay wala na sa katinuan dahil siya ay naimpluwensyahan ng droga, whether palagi o kahit paminsan-minsan lamang, hindi po pwedeng magpatuloy yan sa pagiging Pangulo. Ay opo, kasi what is sauce for the goose should be sauce for the gander. Alam niyo po, kung i-approve nila na sufficient in substance yung kay Vice President Sara Duterte, ay dapat inaprubahan nila yung kay Pangulong Marcos. Bakit? Di ba sinasabi nila si Pangulong Marcos hearsay, walang proof, etc. Yung allegation, substance. Alam niyo po, yun pong mga yon ay evidentiary in nature. Ang ibig pong sabihin, kung yung mga allegations i-proven, at yung mga bare recitation of facts which are of public knowledge ay nandoon sa complaint for impeachment na if proven would lead to the impeachment of that officer and his possible conviction, ay dapat po yun i-approve as being sufficient in substance. Hindi naman po kailangan lahat ng ebidensya. However, ang problema nga po, sir, ay yung maraming sustansya, yung aming complaint, yung grupo namin ni Mike Defensor, ay ayaw nilang tanggapin. Yung ano po, yung report ng committee, either for or against impeachment, ay dapat pong ma-ratify ng plenary. Kung natatandaan nyo po, yung panahon ni Andres Bautista, yung dating chairman ng COMELEC, na kami po ang nag-file ng impeachment complaint. Yung amin pong impeachment complaint na basura sa Justice Committee. Nagulat kami. Ngunit nung dumating sa plenary na overturn po yung dismissal ng Justice Committee at na-impeach po si dating COMELEC chairman Andres Bautista, lamang naging moot and academic sapagkat nag-resign po siya bago nag-umpisa yung hearing. Pero impeached po siya. So sa madaling salita, may pag-asa pa to. Pwede pang mabuhay itong impeachment kay Bongbong Marcos at kung matauhan itong mga contractors natin, ay mga congressman natin, pwede pa tayo, 1/3 votes. Maasa ka pa talaga. In theory ay pwede po. Ngunit, in practice, paano ba naman boboto yung plenaryo na ito ay overturn? Sino bang speaker? Tao nila. Sino bang majority floor leader? Anak ni Pangulo. Though nag-inhibit siya, syempre, yung impluensya niya ay nariyan pa rin. Hindi kasi baka... Hindi po, talagang in reality, hindi po mare-reverse yan sa plenary. It's going to take a major miracle para ma-reverse po yan. Baka ako mismo magulat kung iyan ay i-reverse at sasabihin, uy, dapat ito ay i-transmit na sa Senado. And di ba may sinasabi din yung attorney, yung Makabayan Block ngayon. Doon naman sa impeachment ni VP Sara kasi nadala na doon sa opisina ni Speaker Bogie D yung complaint. Ngayon, sabi ni Ilago, i-fast track daw nila or pwedeng ma-fast track
pwede nang pagbotohan ng 1/3 or pagbotohan na ng plenaryo agad kahit hindi pa pumupunta dun sa Committee on Justice. Di ba isa yan sa Kung confident sila na may 1/3 ay may dapat ay i-endorse na ng 1/3. Katulad din nangyari kay Pangulong kay Sara dati kasi kay Pangulong Erap, di ba gaya 1/3 yun. So, Pero hindi ba yan yung mabilis na nadala sa Senado. Ang essence po noong desisyon sa Korte Suprema ay may tatlo na pong nauna. At iyon po ay hindi inaksyonan. Yung 1/3 ang inaksyonan. Ang sabi ng Korte Suprema, wala kang diskresyon. Since hindi mo inaksyonan yung unang tatlo at it was supposed to have been transmitted at iyon ay sinasabi mong na-dismiss dahil without action, deemed initiated na po yun. Therefore, the fourth complaint which was by 1/3 or more than 1/3 ng plenary ng House ay time-barred na impeachment proceedings. Ang iyong political opponent or for political assassination, ito ay mechanism for accountability. Hindi ito dapat inaabuso. So tutol po kami rito. Ngunit hindi naman po miyembro ng partido si Vice President Sara at hindi rin po ako kasama sa legal team. So ipaubayan namin pagdating sa aspetong legal. Pero sa political, we will be doing our share sa PDP na to raise the consciousness of the people na ito ay kalokohan lamang, ito ay ginagamit lamang to knock out yung bet ng oposisyon sa 2028 na sa tingin nila hindi nila kayang talunin sa patas na eleksyon ay ginagamit nila itong instrumentality of the impeachment para ma-eliminate from the running. Opo, ako ay talagang duda po ako dyan sa grupong yan eh. Sapagkat kung sila ay makikinabang, kakampi sila kay Marcos. Kung makikinabang naman sila politically, lalabanan nila si Pangulong Marcos and so on and so forth. Walang interest yan, kundi sariling interest po nila. Ewan ko nga kung bakit nag-i-stick yung pangalang Makabayan dyan sa block na yan. Hindi naman Makabayan yan eh. Hindi naman ang ini-advance na interest yan ay interest ng bayan, kundi interest nung kanilang grupo na may kaugnayan doon sa longest running insurgency sa buong mundo yung at may kaugnayan sa mga CPP, NPA front organizations.